30 araw na lang bago ang pagsusulit sa kolehiyo. Nakita ko ang sarili kong marka sa entrance exam. Pero sa tuwing magsasagot lang ako ng isang test paper, bumabagsak agad ng 10 puntos ang marka. Kapag nag-cutting class at gumala, biglang tumataas ng 10 puntos ang marka. Sa nakaraang buhay naniwala ako rito. Nagpakasaya ako ng isang buwan. Itinaas ko ang markang nasa ulo ko hanggang 7,710 puntos. Ngunit nang lumabas ang resulta, 740 lang ang nakuha ko. Samantalang ang 710 puntos ay lumitaw sa report card ng nakababatang kapatid ko. Galit na galit ang mga magulang ko. Itinapon nila ako sa pabrika ng electronics para bahala na ako sa buhay ko. Kinagabihan, binugbog ako ng buhay ng isang grupo ng mga siga sa eskinita. Sa bingit ng kamatayan, narinig ko ang panunuyan ng kapatid kong si Shen Jinzhou. Ano naman kung simula bata pa ay mas mataas ka kaysa sa akin? Hindi ka rin ba naloko ng baniling peking marka? Doon ko lang nalaman na ang marka ng exam sa ibabaw ng ulo ko ay kontrolado pala ng kapatid ko. Muling pagdilat ng aking mga mata. Bumalik ako sa isang buwan bago ang exam. May nakalutang na matingkad na pulang 600 puntos sa ibabaw ng ulo ko. Kuya, sabay tayong magsagot ng exam mamayang gabi. Tinitigan ko ang test paper na inabot ni Shen Jinzhou. At agad ko itong itinapon sa apoy. May halatang inis sa mukha. Palapit na ang exam. Mag-aaral ka pa ba? Maglalaro na lang ako ng video game. Biglang nadagdagan ng 10 puntos ang marka sa ulo ko. Nagkunwaring nanghihinayang si Shen Jinzhou. Ngunit hindi maitago ang ngiting umaangat sa labi niya nang tumalikod. Pero hindi niya alam. Kakasimula pa lamang ng palabas na ito. Kakapasok ko pa lang sa aking kwarto. Ngunit ang nakababatang kapatid na si Shen Jinzhou ay hindi pa rin tumitigil. Pinipilit na naman akong isama para magpaturo sa guro. Naghihintay pa rin daw siya. Mariin kong itinaboy ang kamay niya. Ano bang silbi ng bigla ang aral sa huling sandali? Kung gusto mong pumunta, ikaw na lang. Huwag mo akong hadlangan sa pagtaas ng puntos. Kuya, kahit na maganda ang pundasyon mo, hindi ka rin dapat maging pabaya. Eksaktong kapareho ng linya sa nakaraang buhay. Sinusubok niya ako. Sinusubok kong naniniwala pa rin ako sa puntos sa ibabaw ng ulo ko. Tinitigan ko siya ng diretso. Napatawa ako ng bahagya. Huwag kang mag-alala. Kahit hindi ako mag-aral, mas mataas pa rin ako kaysa sa iyo. Habang tinitingnan ko ang likod niyang pilit pinipigilan ng ngiti, biglang lumamig ang aking tingin. Mahal kong kapatid, sa buhay na ito ikaw ang naging pabaya. Pagbalik sa kwarto, ang puntos sa ibabaw ng ulo ko ay umakyat na sa 620. Mabilis kong isinara ang pinto. Sa sandaling binuksan ko ang libro. Nagsimulang bumagsak ng baliw ang puntos. Nang matapos kong aralin ang huling paksa, direktang bumagsak ang puntos sa 7,580. Binuksan ko ang surveillance na matagal ko nang itinago sa kwarto ni Shen Jinzhou. Sa screen siya ay naglalakad ng balisa. Bakit bumababa ang puntos ni Shen Yanxi? Ito nga ba ang nagsasabing hindi mag-aaral? Sa likod siguradong todo aral. Bakit hindi siya naniwala sa puntos? Isang malamig na mekanikal na boses ang sumagot sa kanya. Ano ang ikinababahala mo? Kapag bumagsak ang puntos sa ibaba ng 500, tuturing ito ng sistema bilang paglabag. Direkta siyang sisubog at mamamatay. Gusto niyang mag-aral. Naghahanap lamang ng dahilan. Nanlamig ang likod ko. Agad na binasa ng malamig na pawis ang damit ko. Ngumiti si Shen Jinzhou. Kung sisubog siya daw, sure niya. Sino ba ang nagsabing ginulo niya ang isip ko? Habang tinitingnan ko ang patuloy na pagbagsak ng puntos, mahigpit ang pagkakunot ng noo ko. Kung ang pilit na pag-aaral ay walang silbi, kailangan kong humanap ng paraan para lokohin ang sistema. Sa sumunod na 1 oras, sinubukan ko ang hindi mabilang na mga posisyon. Pero sa tuwing gumagana ang utak ko, biglang bumabagsak ng husto ang puntos. Kitang-kita ng papalapit na sa 500. Nagsimulang pumurap ng marahas ang pulang linya. Nag-alarm at kumabog ng matindi ang puso ko. Agad kong binitawan ng libro at tumakbo palabas ng bahay. Humanap ako ng isang bar hanggang sa umakyat muli ang puntos sa 630 habang sumasayaw ako sa dance floor. Saka lang ako napahandusay sa sofa. Sa kabilang panig ng surveillance, nakabuntong hininga si Shen Jinzhou. Puno ng pangmamaliit ang mukha. Alam kong tanga talaga si Shen Yanxi. Kapag tumaas ang puntos, siguradong tuwang-tuwa siya. Hayaan mo siyang magpakasaya. Ang inaakala niyang 630 puntos. Sa huli ay magiging akin lahat. Habang tinitingnan ko ang mukha niyang sakim, pinatay ko ang surveillance, at malamig na ngumiti. Ang nahanap ko na ang bug ng sistema. Ibinato ko ang tisa, at humiga sa sofa ng pribadong silid ng bar. Tinitingnan ng mga dingding at kisame na puno ng mga pormulang matematika na isinulat ko. Ito ang tunay kong ginawa buong gabi. Hinusgahan ng sistema na nasa lugar ako ng libangan. Hindi bumaba ang puntos. Sa sandaling iyon kumatok ang waiter para mag-follow up ng order. Agad kong tinawagan si Shen Jinzhou. Magpadala ka muna ng pera pang emergency.
Sa bar kuya, bakit ka napunta sa ganyang lugar? Nag-aalalang tono ang boses ni Shen Jinzhou. Ngunit lihim na natutuwa, masyado lang akong stressed, kailangan mag-relax. Huwag na huwag mong sasabihin kina mama at papa. Mag-transfer ka agad ng 10,000. Malapit na ang exam. Dapat umuwi na ako, diba? Kapag nalaman ito ng mga magulang, siguradong ipapabalik nila ako para mag-aral. Nakikiusap ako sa'yo kuya. Gusto ko lang humabaw ng ilang huling araw. Nagkunwaring nahirapan si Shen Jinzhou bago pumayag. At nagpadala agad sa akin ng 715,000. Iyon ang lahat ng ipon niya. Ginamit ang pera niya. Comfortable akong nagkulong sa bar ng 1 buwan. Hanggang sa bisperas ng exam. Umuwi akong pulang-pula ang mga mata sa puyat. Ang puntos sa ibabaw ng ulo ko ay umabot na sa 710. Ngumingiti si Shen Jinzhou habang inaabot ang admission ticket. Kuya, sa wakas bumalik ka na. Buti na lang at hindi mo na-miss ang exam. Walang kwentang bagay. Exam na saka ka lang uuwi. Bakit hindi ka na lang tuluyang umalis? Ang matinis na sigaw ng ina ay bumaon sa tenga. Alam kong may kinikilingan sila. Ngunit para pa ring sinaksak ang dibdib ko. Kakabunot ko pa lang ng mapait na ngiti. Mariing dama po ang palad ng ama sa mukha ko. Walang hiya ka, may gana ka pang ngumiti. Kung hindi lang nagpumilit ang lola mo. Hindi ka karapat dapat mag-exam. Tinakpan ko ang ulo ko at sumigaw. Hinailan niya ang tenga ko. Dahil sa matinding sakit na palaban ako nang hindi sinasadya. Ngunit sinipa niya ang tuhod ko. At malakas akong napaluhod sa sahig. Walang balak tumigil ang ama. Umuulan ang suntok at sipa. Bukas na ang exam. Gusto mo ba akong patayin sa bugbog? 1 buwan kang nagpakasasa sa bar. Sa tingin ko huwag ka na ring mag-exam. Baka kung anong maruming sakit pa ang nakuha mo. Isinipan niya ako papasok sa kwarto. Hindi kita papayag ang pumunta. Sabi ni Lola, dapat sumali ang kuya sa exam. Kung hindi, nang mabanggit si Lola, saka lang galit na tumigil ang ama. Kahit pumunta ka mapapahiya ka lang. Hawak ko ang tengang parang napiunit sa sakit. Kasama si Shen Jinzhou dinala kami sa exam site. Natapos ang 2 araw na exam. Masayang masaya si Shen Jinzhou na tumakbo papunta kina mama at papa. Pakiramdam niya sobrang ganda ng performance niya. Pwede bang sa araw ng release ng scores ay maghanda ng salo-salo? Halos umapaw sa lamang ang tingin ni na mama at papa. Kung may kumpiyansa si Jinzhou, imbitahin na rin natin ang lola mo. Para makita niya kung sino ang tunay na pag-asa ng pamilyang Shen. Sige, kahit hindi ako gusto ni Lola. Pero sa pagkakataong ito bibigyan ko siya ng sorpresa. Sa sandaling iyon, nawala ang peking 710 puntos sa ibabaw ng ulo ko. Habang tinitingnan ng kumpiyansang likod ni Shen Jinzhou, bahagya kong itinaas ang ngiti sa labi. Kapatid, handa ka na bang buksan ang blind box mo? Sa gabi matapos ang exam, dinala ni na mama at papa si Shen Jinzhou sa graduation trip. Ako na naiwan sa bahay ay mas nakahinga ng maluwag. Tinawagan ko ang numerong kabisado ko. Ito yung mahirap na tanong na ibinigay ninyo noon. Nasagutan ko na. Nanginginig ang boses sa kabilang linya ng telepono. Malaki ang naitulong mo sa Research Institute sa Solis yung iyon. Noong gabing iyon agad akong isinundo papunta sa Research Institute, Mathematics Research Institute sa sumunod na 1 buwan. Kasama ko ang tiyuhing kinikilalang haligi ng larangan ng matematika. Walang pahinga kaming nagde-develop ng mga formula, hanggang dumating ang araw ng paglabas ng resulta. Nagpaayos siya ng espesyal na sasakyan para ihatid ako sa salo-salo. Pagbukas ko ng pinto ng bulwagan, kakauwi lang mula sa biyahe sina mama, papa at Shen Jinzhou. Napapalibutan sila ng mga tao. Napakaswerte raw nila, 2 anak na kapwa kahanga-hanga. Hahaha, may magmamana na sa pamilyang Shen. Hindi sila naroon dahil lang sa resulta, kundi dahil sa pangako ni Lola. Kung sino sa amin ni Shen Jinzhou ang makapasok sa mas magandang universidad. Siya ang magmamana ng lahat ng shares niya. Si Lola ang tunay na may hawak ng kapangyarihan sa Shen Group. Ang araw na ito ay tunay na pagpili ng susunod na tagapagmana. Huminga ako ng malalim, at diretso akong lumapit kay Lola. Ngumiti ang matanda at hinawakan ang kamay ko. May tiwala ka ba? Mariin akong tumango, hindi ko kayo bibigwin. Sa pamilyang ito, si Lola lang ang tunay na nagmalasakit sa akin. Sa nakaraang buhay ako ay napagbintangan at bumagsak. Lubos na nadismaya si Lola. 3 araw matapos akong itaboy ay inatake siya sa puso at namatay. Sa pagkakataong ito hindi ko hahayaang maulit ang trahedya. Kuya, bakit mo niloko si Lola? 1 buwan kang nagpakasaya sa bar bago ang exam. Paano ka papapasa ng maayos? Ganoon ka pinagkakatiwalaan ni Lola. May konsensya ka pa ba? Inilabas niya ang mga litrato ko sa bar at ipinakita sa lahat. Agad na tumama sa akin ang mapanirang tingin ng ama. Kung ako ikaw, wala na akong mukhang ihaharap sa pintuang ito ngayon. Tansya ni Jinzhou ay 700. Sa tingin ko kalahati man lang niyan hindi mo maaabot. Pagkatapos ng araw na ito, ang Shen Group ay sa kapatid mo na. Ikaw ay mamumulot na lang ng tira-tira para mabuhay. Isang palamunin, may lakas ka pang magpanggap dito.
Sumabay agad sa agos ang mga bisita. Nakita ko si Young Master Shen sa bar. Grabe talaga ang kalokohan niya roon. Hahaha, siguradong sablay na ang exam niya. Hindi siya may kukumpara sa ikalawang anak. Tansang 700 iyon ay pang provincial top scorer na. Sa kamay ni Jingjo tiyak na uunlad pa ang Shen Group. Hindi pa nga lumalabas ang scores. Nakayuko na agad kayo sa pagsipsip. Mag-ingat kayo baka maling tao ang dinidilaan. Pasira pa ang ngipin ninyo. Ano ba ang sinasabi mo? Sablay na nga ang marka mo. Pati asal hindi ka pa rin pantay sa kapatid mo. Mukhang nasira na ang utak ni Young Master Shen sa kakainom. Nanaginip ka pa. Kung araw-araw lang sa bar ay pwedeng maging top scorer. Para saan pa ang paaralan? Umalingaw-ngaw ang halakhakan sa buong bulwagan. Lahat ay naghihintay na pagtawanan ako. Palakas na humilik ang ama. At ang susi ng limitadong edisyon na supercar ay mariing ibinagsak sa mesa. Kung mas mataas ang score mo kaysa kay Jingjo, iyo ang kotse na ito. Sinulyapan ko ang susi. Puno ng pangmamaliit ang mga mata ko. Isang sirang susi lang ng kotse. Akala ko pa naman napakalaki ng tapang ng Shen Group. Kung ganoon kayo kitiwala kay Shen Jingjo, may lakas ka bang isugal pati lahat ng ari-arian mo? Natigilan sina mama at papa. Halatang hindi nila inakalang mangangahas akong humamon. Ngunit nagsimulang magsigawan ang mga bisita. Ang 700 puntos ay siguradong pasok na sa top universities. Ano ang dapat ikatakot ni Shendai? Hindi lang ari-arian. Kahit isugal pa ang buong Shen Group, hindi pa rin siya matatalo. Umaas ang kilay ko at ngumiti. Mukhang kahit si Shendai ay hindi gaanong kampante. Sa anak niyang ipinagmamalaki, ikaw na suwail na anak. Sino ang hinahamon mo? Akala mo ba matatakot ako sa'yo? Tutal sa buong buhay mo hindi mo rin siya malalampasan. Itinayo rin ni Shen Jingjo ang dibdib niya. Mukhang siguradong mananalo. Maniwala ka sa akin hindi ako matatalo sa kanya. Nagpa siya ang ama at doon din. Tumawag ng abogado para magpatotoo. Kung sino ang makapasok sa mas magandang paaralan. Lahat ng ari-arian ko at ng lola mo ay mapupunta sa kanya. Katatapos lang niyang sabihin, nang magbukas ang opisyal na system ng pag-check ng scores. Hindi na nakapaghintay si Shen Jingjo at tumakbo sa computer. Dahil naghihintay naman ang lahat, ako na ang magbibigay ng halimbawa kay kuya. Pabilis na pinindot ng hintuturo niya ang enter. Nag-refresh ang screen. Malinaw na lumitaw ang score na 700. Nag-ingay ang buong bulwagan. 700 talagang alamat. Si Young Master Shen ay tiyak ng top scorer. Talagang sinwerte ang angkan ng Shen. Ang ikalawang anak ay tunay na kahanga-hanga. Ay magmamana na ang Shen Group. Bamahan ng papuri mula sa lahat. Bahagya kong pinaikit ang mga mata. Gaya ng inaasahan ng 700 puntos na ito.